Ang pagunlad ng industriya ng fast food ay patunay ng patuloy na pagbabago sa kultura at ekonomiya ng komersyo sa buong mundo. Isa sa mga pinakamalaking tatak na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng pandaigdigang negosyo ay yung Wendy's, na kilala sa pagbibigay ng kakaibang karanasan sa bawat customer sa pamamagitan ng kanilang sariwang putahe. Mula sa simpleng pangarap ng isang individual, ang restaurant ito ay lumugot naging isang malaking imperyo na pumasok sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Nagsimula ang kasaysayan ng Wendy's noong 1969 nang buksan ang kauna-unahang sangay nito sa Ohio, United States ng tagapagtatag nito na si Dave Thomas. Si Dave Thomas ang orihinal na may-ari at tag-isip ng konsepto ng restaurant dahil napansin niya na may bakanteng espasyo sa merkado para sa mga dekalidad at sariwang hamburger na hindi gumagamit ng mga frozen na karne. Ang pangalan ng kainan at ang sikat na logo ng batang babae na may pulang tirintas ay hango sa pangalan at itsura ng kanyang ika-4 na anak na si Melinda Lou Thomas, na mas kilala sa palayaw na Wendy. Sa kasalukuyan, ang buong korporasyon ay pagmamay-ari na ng pampublikong kumpanya na The Wendy's Company, habang ang mga sangay sa Pilipinas ay pinatatakbo sa ilalim ng pamamahala ng master franchisee na 888 Holdings Incorporated, na isang subsidiary ng Udenam Corporation. Ayon sa opisyal na record ng The Wendy's Story, mabilis na kumita ang unang tindahan sa loob lamang ng 6 na linggo mula nang buksan ito dahil sa kanilang kakaibang sistema. Sikat na sikat ang kainang ito noong dekada 70 at 80 dahil sa mga makabagong ideya na hindi pa nakikita sa ibang katunggali sa merkado. Ang kanilang mga hamburger patty ay hugis kwadrado upang ipakita na ang karne ay lumalampas sa tinapay, na sumasalamin sa kanilang prinsipyo na hindi sila nagtitipid o nagpuputol ng sulok sa kalidad ng pagkain. Bukod sa hugis ng karne, sikat din ang kanilang malapot na Frosty na isang natatanging dairy dessert, ang kanilang mainit na chili na gawa sa karne ng baka at ang baked potato na may iba't ibang toppings. Si Dave Thomas mismo ang naging mukha ng patalastas sa telebisyon noong 1989 na nagpatatag sa imahe ng kumpanya bilang isang mapagkakatiwalaan at pampamilyang tatak. Ang kanilang tanyag na kampanya sa advertising noong 1984 na nagtatanong ng "Where's the beef" ay naging isang malaking kultural na phenomena na nagangat sa katanyagan ng restaurant laban sa iba pang mga malalaking kumpanya ng fast food. Pumasok ang tatak na ito sa merkado ng Pilipinas noong taong 1983 nang buksan ang unang sangay nito sa Park Square 1 sa Makati City sa ilalim ng kumpanyang Wenfield Corporation. Noong unang bahagi ng dekada 2000, naging tanyag sa mga Pilipinong mamimili ang kanilang promo na Wendy's 20s na naglalayong magbigay ng abot kayang pagkain sa halagang 20 pesos lamang bawat isa. Sa ilalim ng promosyong ito na itinampok sa mga patalastas sa telebisyon kasama ang personalidad na si Andre Felix noong 2004, ang mga customer ay makabibili ng cheeseburger, maliit na Frosty, isang mangkok ng meaty chili o kanin sa murang halaga. Ang Wendy's 20s ay naging paborito ng mga mag-aral at mga ordinaryong manggagawa dahil pinatunayan nito na ang masarap na pagkaing Amerikano ay maaaring makamit ng hindi mabigat sa bulsa. Ang estratehiyang ito ay nag-iwan ng magandang alaala sa mga Pilipino na naghahanap ng mabilis ngunit de kalidad na merienda noong panahong iyon. Isang malaking kontribusyon ni Dave Thomas sa buong industriya ng mabilisang pagkain or fast food ay ang pagpapakilala ng modernong drive-thru window na may hiwalay na speaker para sa pag-order at bintana para sa pagbabayad at pagkuha ng pagkain, na kanyang sinimulan noong 1970 upang mapabilis ang serbisyo. Ang sikat na dekorasyon ng kanilang mga lumang sangay na gumagamit ng mga kasangkapang bent wood, carpet sa sahig at mga Tiffany-style lamps upang lumikha ng isang komportable at parang tahanang kapaligiran para sa mga kumakain. Bukod dito, ang salad bar na tinawag na super bar noong dekada 80 at 90 ay naging patok dahil pinahihintulutan nito ang mga tao na kumuha ng walang limitasyong pasta, salad at tacos. Ang logo naman ng batang babae naglalaman ng isang nakatagong detalye kung saan ang kwelyo ng kanyang damit ay tila bumubuo sa salitang mom upang ipasulat ang pakiramdam ng lutong bahay. Sa kabila ng tagumpay, hinarap ng korporasyon ng iba't ibang kontrobersya at issue na nakaapekto sa kanilang reputasyon at benta sa paglipas ng mga taon. Noong taong 2005, isang babae na nagngangalang Ana Ayala ang nagreklamo na nakakita siya ng pinutol na daliri ng tao sa kanyang chili sa isang sangay sa San Jose, California. Ngunit napatunayan ng mga otoridad pagkalipas ng pagsisiyasat na ito ay isang panloloko lamang at ang daliri ay itinanim upang makakuha ng pera sa demanda. Noong 2022, ang kumpanya ay nakaranas ng pagsubok dahil sa isang malaking outbreak ng bakterya na E. coli sa United States na inugnay sa kanilang ginagamit na lechugas na naging sanhi ng pagkakasakit ng maraming customers at nagbuwa ng mga legal na demanda. Ayon sa ulat ng National Restaurant News,
Napilitan ng restaurant na tanggalin ang lechuga sa kanilang mga hamburger sa ilang rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagkaroon din ng matinding pambabatikos at boycott mula sa koalisyon ng mga manggagawa sa bukid dahil sa pagtanggi ng kumpanya na sumali sa food fair program na nagpoprotekta sa karapatan ng mga namimitas ng kamatis. Kamakailan lamang noong Pebrero 2024, umani ng batikos ang kumpanya nang magpahayag ang kanilang Chief Executive Officer na si Kirk Tanner ukol sa pagsubok ng dynamic pricing o Uber-style surge pricing kung saan magbabago ang presyo ng pagkain depende sa oras at dami ng tao na agad nilang nilinaw matapos magalit ang publiko. Ang pagbaba ng katanyagan o ang persepsyon na nalaos ang restaurant ay nagsimula matapos ang pagpanaw ng kanilang tagapagtatag na si Dave Thomas noong 2002. Nang mawala ang kanyang personal na gabay, ang kumpanya ay nagsimulang mawala ng malinaw na direksyon at nakaranas ng matinding kompetisyon mula sa ibang higanteng fast food tulad ng McDonald's at Burger King na mas agresibo sa marketing at pagpapakilala ng mga bagong produkto. Ang pagkawala ng salad bar at ang pagtaas ng presyo ng kanilang mga pagkain ay nagtulak sa mga mamimili na lumipat sa iba pang mas murang alternatibo. Sa pandaigdigang merkado, maraming franchisees ang nakaranas ng pagkabangkarote na nagresulta sa pagsasara ng daan-daang mga tindahan sa iba't ibang bansa. Ang kawalan ng kakayahan na makasabay sa mabilis na pagunlad ng digital na teknolohiya at ang mga pagbabago sa disenyo ng mga restaurant na nawalan ng orihinal na karisma ay naging dahilan upang makalimutan ng bagong henerasyon ng tatak na ito. Buhay pa rin at patuloy na nagpapatakbo ng mga sangayang restaurant sa kasalukuyang taon ng 2026. Sa katunayan, noong Abril 21, 2026, ipinagdiwang ng kumpanya ang isang malaking milestone ng buksan ng kanilang ika-100 na restaurant sa Pilipinas na matatagpuan sa Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa ulat ng The Wendy's Company Investor Relations, ang merkado ng fast food sa Pilipinas ay lumago ng halos 19% taon-taon sa nakalipas na 5 taon at higit sa 70% ng mga lokal na consumer ang bumibisita sa mga ganitong kainan linggo-linggo, kaya naman target ng kumpanya na maabot ang 200 na sangay pagdating ng 2030. Ang kasalukuyang kalagayan ng restaurant sa merkado ng Pilipinas ay nilalarawan sa pamamagitan ng modernisasyon at lokalisasyon ng kanilang mga produkto sa ilalim ng pamamahala ng 888 Holdings Incorporated. Upang makaakit ng mas maraming Pilipinong mamimili, isinasama nila ang mga lokal na lasa sa kanilang menu tulad ng pagpapakilala ng puto bumbong frosty at ang mga pagkain may kasamang kanin at pritong manok. Bagamat hinarap nila ang pagsasara ng ilang matagal ng sangay tulad ng nasa Glorieta 4, pinalitan naman ito ng pagbubukas ng mga bagong stratehikong lokasyon sa mga probinsyang tulad ng La Union at Pampanga. Gumagamit na rin sila ng mga makabagong digital self-service kiosks at pinalakas ang pakikipagtulungan sa mga online delivery platforms upang mas madaling maabot ang mga mamimili sa modernong panahon. Ang pagsubaybay sa kasaysayan ng Wendy's ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kalidad sa gitna ng matinding kompetisyon sa komersyo. Mula sa pagiging isang maliit na hamburger stand, napatunayan ng kumpanya ng katapatan sa paggamit ng mga sariwang sangkap ay maaaring maging pundasyon ng isang matatag na negosyo. Ang mga pinagdaan ng kontrobersya, pagbabago sa pamamahala at ang pagbagsak ng benta sa ilang bansa ay nagsisilbing paalala na ang tiwala ng mamimili ay madaling mawala kapag pinabayaan ang orihinal na bisyon ng kalidad. Ang kasalukuyang expansion ng tatak sa Pilipinas ay nagpapatunay na may puwang pa rin ang kanilang mga produkto sa puso ng mga Pilipino basta't patuloy silang nakikipaggabay sa kultura at pangailangan ng modernong panahon.